Gusto mo bang magbakasyon sa isang lugar na mas maraming kabayo kaysa tao? Yung tipong kung sumigaw ka ng hello, echo lang sasagot. Yung pwede kang maligaw ng isang buwan. At ang tanging makakasama mo ay reindeer, agila at multo ni Genghis Khan. Ang bansa kung saan ang wifi mahina pero ang kabayo mabilis. Ang pinakamalawak pero isa sa pinakamasayahing lugar sa buong Central Asia. Welcome to Mongolia. Ang bansang wala ganong tao pero may puso. Ito ang Tito Jones TV at ito ang kwelang dokumentaryo na hindi mo kailangan pero gugustuhin mong panoorin. Tito Jones TV. Alam niyo ba ang Mongolia ang second largest landlocked country sa buong mundo? Una nga dyan ang Kazakhstan. Walang dagat pero meron namang space. As in space na kasing lawak ng pangarap mo para sa ex mo na di na bumalik. May populasyon lamang na nasa 3,520,000 ngayon 2025. Kasing dami lang ng populasyon ng Quezon City na may estimated na 3.3 million. Imagine mo 2.1 lang tao kada square kilometer. Kumpara sa Pilipinas na 383 kada square kilometer. Grabe yung agwat. Ibig sabihin kung magwawala ka sa gitna ng malawak na kapatagan, malamang sa alamang walang makakarinig. Pero heto ang kakaiba. Halos kalahati ng populasyon ay nakatira lang sa Ulaanbaatar, ang kapital ng Mongolia. Yung natitira nakakalat sa bundok, disyerto, at kung saan may roaming herd ng kambing, kabayo at yak. Ito yung bakang long hair. Ang taglamig nila nasa 30 degrees Celsius. Parang ref na nagyayelo sa loob ng freezer. Tapos pag summer naman, nako, napakainit. Umaabot ng 38 degrees Celsius. Tuyo na ang balat, may sunburn pa. Ang mga Mongolian sanay lumipat-lipat. Para silang human version ng Only Rome. Nakatira sila sa yer o yurt. Ito yung portable na bahay na pwedeng i-fold at bitbitin. Parang giant tent ng Boy Scout na may solar panel. Kaya yung nomadic lifestyle nila, ancient pero may modern twist. Parang lola mong marunong mag-TikTok. Dahil nga sa mas maraming kabayo kaysa tao, abay yung mga bata marunong nang umangkas ng kabayo bago pa matutong maglakad. Tuwing July, meron silang Naadam Festival kung saan may wrestling, archery at long distance horse racing. Horse racing na may bata. Ang ending ng summer nila ay hindi beach trip, kundi kabayo race. Sa north naman may mga taong nag-aalaga ng reindeer. As in real life Rudolph the Red-Nosed Reindeer vibes. Sa west naman may mga Kazakhs nomad na nagtuturo ng hunting sa mga golden eagle. Literal na pet nila ay agila. Siyempre, heto na ang magical at misteryosong side ng Mongolia na parang galing sa Photoshop pero legit sa totoong buhay. Ito ang Blue Geyser Lake o sa mas social na tawag na Modon Huy Lake. Nasa gubat ng Khenti Mountains at parang sinabuyan ng blue Gatorade ng buong lawa. Pero hindi yan magic. Ito ay dahil sa mineral deposits at geothermal activity sa ilalim. Every now and then umuusok, umiinit at nagbubuga ng kulay asul na bula na parang soft drinks. Imagine mo na lang may sariling spa ang Mother Earth. Pero warning lang, mainit ang tubig, hindi to pambabad. Yun nga lang parte pa rin ito ng Russia. Pero Mongolia nakikinabang. Parang Taal Lake sa Batangas. Pero Tagaytay City, Cavite ang higit na nakikinabang. Ito naman ang Wulan Lake na ang pangalan ay galing sa Mongolian word na red o pula. Pero hindi pula ang tubig, kundi shimmering blue. Depende sa mood ng araw at panahon. Medyo shy type lake ito. Minsan visible, minsan parang na friendzone ka lang. Nawawala bigla dahil sa evaporation. At kung fan ka ng kalma pero emo vibes, suwak na suwak tong pang Instagram post. Ate rin sila ng China pero dahil kapitbahay lang naman sila, honorary Mongolian na rin sila. Sa mga gilid ng bayan gaya ng Ulaanbaatar, makikita mo makukulay na pamamahay nila. Makikita mga bubunga na kulay red, blue, green, orange at kung ano pang kulay ng rainbow. Parang may nag-art attack sa buong bundok. Pero teka, hindi lang yan aesthetic.
Madalas ang color coding ay base sa clan, region o simpleng trip lang ni Lola. At syempre, pang-iwas init din yan dahil nakakasilaw ang Mongolian Sun. At ito ang kabisera ng Mongolia, ang Ulaanbaatar. Red Hero ang ibig sabihin ng pangalan. Parang naka-Spotify Premium sa gitna ng bundok na walang signal. Pero may high-rise building, traffic, wifi, Starbucks. Tapos 1 kilometro lang may naglalakad na kambing. May over 1.6 milyong katao dito. Ibig sabihin halos kalahati ng buong bansa nakatambay lang dito sa lungsod na to. Ito ang isa sa pinakamalamig na kabisera sa buong mundo. Umaabot sa negative 40 degrees Celsius. Pero kahit ganon kalamig, may nightlife pa rin dito. Bars, karaoke, clubs, akala mo na sa Korea, pero yung bouncer, no man. May mga modern buildings, Buddhist temples, may monastery, may museums at mga murals na parang TikTok collab ng Soviet at Mongolian soldiers. At syempre, andun si General Genghis Khan. Hindi lang sa statue kundi sa every corner ng kultura. Ang lodi ng lahat, founding father at conqueror. Parang sila Lapu-Lapu na may pagka-Leon Guerrero. Kita mo naman ang Genghis Khan Monument, literal na higante. 40 meters high. Halos kalahati ng taas ng Monte Maria Shrine sa Batangas na may 98.15 meters. May panoramic view mula sa ulo ng kabayo niya, gawa sa stainless steel, shiny. May mga bato din na may carvings pa nung panahon ni Barney at Pebbles. Mga sagradong bato, mga legends, may monster stories, may offerings, may prayers. Yung iba may turtle rock. Perfect para sa mga fans ng Teenage Mutant Ninja Turtles. May mga shaman ceremonies, tapos may mga monasteries na nasira nung communist purges. Pero ngayon, unti-unting binabalik ang dating ganda. Parang ex mong na-realize na ikaw talaga ang mahal niya. Charot. Isa pa sa magagandang mga galaan sa Mongolia ay ang Orkhon Valley and Ancient Relics. Ang lambak na may ancient vibes, parang probinsyang di pa inabot ng PLDT. Dito may mga batong may ukit ng USA, war heroes at kung anong ancient chika. Para kang nag-time travel habang sumasakay ng kabayo papunta sa falls. At kung sa Pilipinas may Sierra Madre, sa Mongolia mas malaki, mas malamig at mas wild. Ang tawag, Altai Mountains. Ito ang bundok na parabang sinabuyan ng yelo. Tinubuan ng agila at tinirhan ng mga taong marunong manghuli ng usa gamit lang ang kilay. Seryoso yan. Dito mo matatagpuan ang mga eagle hunters, mga nomad na may pet na agila. Ang Altai Mountains ay nasa kanlurang bahagi ng Mongolia, malapit sa borders ng China, Russia at Kazakhstan. Sa sobrang taas ng Altai, may parts nito na may snow buong taon. View pa lang lungkot mo mawawala. Kung di ka prepared, baka di ka na rin makababa. Pero worth it. Eto pa, kung sabay mong problema ang alikabok, sa lugar na to, puro alikabok. Ito ang Gobi Desert. Ang disyertong mas malaki ng 4 na beses sa buong Pilipinas. Pinakamalaki sa buong Asia at panlima sa buong mundo. Ang Gobi ay nasa Southern Mongolia at parte rin ng Northern China. Pero huwag kayong magpabudol. Hindi lang to basta-basta buhanginan na may cactus sa gilid. Ito ang ultimate extreme zone. Mainit sa umaga, may yelo sa gabi. Tapos may mga dinosaur bones pa nakalibing sa ilalim. Sa Gobi Desert natuklasan ang unang dinosaur eggs na naka-fossil. Mga legit na itlog ng dino. At syempre, di kumpleto ang disyerto kung walang tuham na camel. Ito yung camelyo na parang may double airbag sa likod. Mabait, matibay at kayang maglakad ng ilang araw kahit walang tubig. Sa sobrang lawak ng Gobi, minsan nakala mo walang tao. Pero yun pala, may mga nomad na nasa tent na natutulog. May satellite dish pa. At bawat hakbang mo para sa ibang planeta. At bawat ihip ng hangin may kasamang buhangin sa mata. Saan ka pa makakahanap ng ganitong kombinasyon ng kabayo, agila, disyerto, yurt, dinosaur at Buddhist monk sa isang bansa? Kung natuwa ka sa ating trip sa Mongolia, paki-like naman. At i-share mo na rin sa kaibigan mong hindi pa sure kung saan pupunta. Baka dito na sila mag-yurt hopping. At kung hindi ka pa nakasubscribe, nako, huwag mo nang patagalin pa. Click mo na yung bell para updated ka sa mga kwelang dokumentaryo ni Tito Jones TV.
Shoutout sa mga hindi pa natin nababanggit: Aileen Hidakan ng Marilao, Bulacan, Carlos Bendibel, Dominic Ninge, Art Chrysler 23, Vardejo family from Laguna, Japnoy B1R ng Japan, Jalal C192 from Saudi, Rex Leonin from Batangas City, Hehes TV ng Bagong Silang, Caloocan City, Gary Masebo from Puerto Princesa, Palawan, RJ Aldovino, Rafael Altavano ng Albay, Bicol, Tong Copanon family from Bacolod, Edmar Duran from San Mateo, Rizal, Premi TV Channel, Salvador Manyala from Orani, Bataan, Mark Junela Balisi from Tuguegarao City, Cagayan, Romilia Minanza, NRFE TV Vlog ng Calamba, Laguna, kay Glenda V7S, Adam Samson, Jemar Castro ng Agusan del Sur, Paulo Mata, Calderon family ng Bagabat, Nueva Vizcaya, at sa Gabotero and Ocaña family. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.